Gising na Pedro, hindi ba may trabaho ka pa? Tanong ng asawa niyang si Ipang. Para namang kidlat na bumangon si Pedro. Dilat na dilat ang kanyang mga mata. Nataranta nang marinig ang salitang trabaho. Wala pa siya sa wisyo nang mapalingon sa kanyang asawa. Anong oras na? Kinakabahan niyang tanong. Tumawa naman ang asawa niyang si Ipang na abala na sa pagtutupi ng mga kumot. Maaga pa, 6:00 pa lang. Natataranta ka na agad dyan. Ginising lang kita ng maaga. Muling napapikit si Pedro at nasapo ang kanyang noo. Akala ko late na ako. Napuyat ako kagabi. Akala ko tanghali na ako nagising. Tinapik ni Ipang ang kanyang balikat. Hindi pa, sige na, lumabas ka na at kumain ka na ron. Tapos na ako magluto ng almusal. Napangiti siya at niyakap ang kanyang asawa. Salamat sa almusal. Nasaan si Elaine? Kumakain na rin sa labas. Sige na, mag-asikaso ka na. Iaharid mo pa ang anak natin. Sabi pa ni Ipang sa kanya. Nag-asikaso na nga si Pedro. Pagkatapos niyang maligo at magbihis, kumain na rin naman siya ng almusal. Medyo nagmamadali pa nga dahil malilate na rin ang ihahatid niya pang anak. Tay, ang tagal naman po. Sabi ng kanyang anak na si Elaine. Kinuha ni Pedro ang kanyang toothbrush. Sandali lang anak, magtututbrush lang si tatay. Humalokip-kip naman ang bata. Wala na, late na po ako. Huwag kang OA Elaine, maaga pa. Saka okay lang naman malate. Minsan lang naman. Natatawa pang sabi ni Pedro. Maya-may natapos na rin naman si Pedro sa pag-aasikaso. Lumabas na sila at inilabas sa luma nilang gate ang bisikleta. Wow, may helmet na color pink. Bulalas ng kanyang anak. Sa'yo naman po kulay white. Natawa naman si Pedro. Nagustuhan mo ba? Binili ko yan kasi ang ganda. Bagay sa maliit na ulo ng anak kong makulit. Napangiti naman si Elaine habang sinusuot niya rito ang mumurahing helmet na nabili niya. Salamat po tay, ang ganda-ganda po. Inayos niyang strap sa baba nito. Maliwanag at sabik na mga mata ng anak niya. Emosyong nakikita niya sa tuwing binibigyan niya ito ng mga simpleng regalo. Hindi naman kasi maluho ang anak nila ni Ipang. Madali itong magpasalamat sa kahit na anong bagay na natatanggap. Tatay, parang flat po ang gulong. Sabi ni Elaine sa kanya. Tiningnan niya naman yon at medyo iginalaw-galaw. Kaya pa to. Pahanginan ko na lang sa vulcanizing shop mamaya. Kasama ko na yan sa marami kong laban anak. Dadalhin tayo niya sa mga lugar na kailangan nating puntahan. Humalakak naman si Elaine. Ang dami mo pong sinasabi, tay. Bago pa niya maayos ang kickstand at magsimula na sa araw, isang malakas na tunog ng makina ang narinig ni Pedro at dumating ang kanyang kuya na si Ramon sakay ng makinis na NMAX na motorsiklo. Sa likod nito ay ang anak nitong si Carlos. Hoy, Pedro! May hiling sana ako sa'yo. Sabi ni Ramon at may malaking ngiti sa mga labi nito. Sige, anong meron? Sagot ni Pedro at hindi mapigilang mamangha sa motorsiklo ng kanyang kapatid. Nagkakaroon ng birthday party to si Carlos sa susunod na linggo sa bahay namin. Kailangan namin ang tulong niyo ni Ipang sa paghahanda ng pagkain. Pwede ba? Tanong ni Ramon sa kanya. Dahan-dahan siyang tumango. Hindi agad natanggal ang mga mata sa NMAX. Oo, sige, tutulong kami ng asawa ko. Nagtaas ng kilay si Ramon at napansin ang pagka-distract ni Pedro sa motorsiklo. Okay ka lang, Pedro? May problema ba? Tumunghay si Pedro. Napagtanto na matagal na siyang nakatingin sa motorsiklo nito. Mabilis niyang iniiling ang kanyang ulo. Tinatangkang kalimutan ang nararamdaman. Oo, okay lang. Namanghalang ako sa motorsiklo mo. Ang ganda. Hindi ba mahal yan? Pangarap kong magkaroon ng ganyan eh. Nakatingin sa kanya si Ramon at may mapang-asar na ngiti sa mga labi nito. Ano? Gusto ko sanang ipahiram para maranasan mo. Kaso bago pa. Mahal at baka magasgasan mo pa, Pedro. Hindi ka naman marunong nito. Sigurado akong hindi para sa'yo ang mga ganito. Mas okay na lumang bisikleta na lang ang gamitin mo kaysa mga ganitong klaseng motorsiklo. Matamang tumingin si Pedro sa kanyang kuya Ramon. Ang tono ng boses niya ay parang nang-aasar. Parang hinihikayat si Pedro na aminin ang katotohanan na hindi niya kayang bilhin ang ganoong klaseng bagay. Hindi agad nakasagot si Pedro. Napalunok siya at humigpit ang hawak sa manibela ng kanyang bisikleta. Mahirap ipaliwanag pero sa sandaling yon, kapag mga kapatid niya ang kasama,
May paraan ang mga ito para iparamdam sa kanya na siya ang pinakamaliit ang mayroon sa buhay. Sa kanilang magkakapatid, isa siya sa mga hindi nakapagtapos sa pag-aaral. Wala rin maayos na trabaho. Simpleng factory worker lang sa mga gumagawa ng mga plastik na upuan. Mahal, makintab at maganda ang motorsiklo ni Ramon. Samantala ang sa kanya ay bisikleta lang na luma at kalawangin pa. Pangarap niya lang naman magkaroon ng NMAX. Isa pa, kahit gustong-gusto niya yon ay hindi naman ipapahiram ng kanyang kapatid. Tumawa si Ramon. Malinaw na nasisiyahan sa mga bagay na hindi niya naaabot. Maganda naman yung bisikleta mo. Ayos lang. Kung saan lang ang kaya nyo, hindi ba? Napabuntong hininga na lang si Pedro. Sige, oo, nandyan kami sa bahay nyo sa susunod na linggo para tumulong. Ingat kayo ng pamangkin ko. Nang makaalis ang mga ito, pinagmasdan na lang sila ni Pedro papalayo. Nandoon pa rin ang paninikip ng kanyang dibdib dahil sa simpleng pangmamaliit ng kanyang kapatid. Hinawakan ng kanyang anak na si Elaine ang kamay niya. Tatay, huwag ka pong malungkot. Maganda at komportable naman po ang bisikleta natin kahit luma. Sigurado po ako kapag lumaki ako at naging doktor, bibigyan po kita ng kotse. 3 pa. Ibibila rin po kita ng 5 motorsiklo katulad po ng kay Uncle Ramon. Para hindi ka na po maingit kay Uncle. Natawa naman si Pedro. Grabe, 5 motorsiklo sa 3 kotse. Ang dami naman nun, anak. Hindi niya inasahan ang mga salitang yon mula sa kanyang sariling anak. Nangangarap si Elaine para sa kanila at tila hinihele ang puso niya dahil roon. Tumingin siya kay Elaine, ang inosenteng mukha ng kanyang anak, puno ng pag-asa at sinseridad. Hindi pa nito nauunawaan ang kabigatan ng nararamdaman ni Pedro, ngunit ang malalaking pangarap ng bata para sa kanilang pamilya nagpapagaan sa kanyang kalooban. Bahagya siyang umupo para magkapantay ang kanilang mga paningin ni Elaine. Inayos ni Pedro ang strap ng bag ng kanyang anak. Elaine, hindi mo kailangan gawin yan. Dapat mangarap ka para sa sarili mo, ha? Huwag mong alalahanin ang mga kailangan ko o ang mga kailangan ng nanay mo. Mangarap ka para sa gusto mo, para sa nagpapasaya sa'yo. Yan lang ang gusto namin ni Ipang para sa'yo, anak. Tumango si Elaine, ngunit nakita ni Pedro ang determinasyon sa mga mata ng batang babae. Hindi naman siya umaasa na ibabalik ni Elaine sa kanila ang mga ginagawa nila ni Ipang. Ang mahalaga lang sa kanila, mabigyan nila ito ng magandang buhay. Buhay na hindi nila naranasan noong mga bata pa sila. Pagkatapos ihatid si Elaine, dumiretso na naman siya sa factory kung saan siya nagtatrabaho. Maliit na factory lang yon, pinagtiyagaan niya kahit maliit ang sahod. Mabilis lang din naman siyang natanggap. Mas okay na yon kaysa wala. Yun palagi ang motto ni Pedro sa buhay. Mas okay na maliit ang kinikita, basta may nagagawa at may pera pa rin na naisasalta sa bawat araw na nabubuhay sila. Gayunpaman, iniisip minsan ni Pedro kung hanggang doon na lang ba talaga sila. Gusto niya rin namang umasenso katulad ng mga kapatid niya. Pero kapag nagpapatulong siya at tinatanong ang mga ito sa mga ginagawa para umangat ang buhay, pinagdadamutan naman siya. Pakiramdam ni Pedro, mas gusto ng mga itong mangutang siya ng mangutang, manatiling mas mababa sa mga ito at halos ihalik ang bibig sa lupa para lang maambunan ng kaunting biyaya. Pero ano ba namang aasahan ni Pedro? Hindi naman siya totoong kapatid ng mga ito. Step-sibling lang siya dahil anak siya ng kanyang ina sa ibang lalaki at pinakasalan na lang ang ama ng mga kinikilala niyang kapatid ngayon. Ipang, sinabi nga pala ni Ramon kanina, sabi ni Pedro habang nagpapahinga. Napalingon sa kanyang asawa niyang hinihele ang pangalawa nilang anak. Ano na naman ang kailangan ng kapatid mo na yan? Bumuntong hininga si Pedro. Para sa kaarawan ng anak niya, si Carlos. Nagtanong kung pwede tayong tumulong sa pagluluto at mga gawain. Alam mo na, tulad ng ginawa natin nung nakaraan. Napailing si Ipang habang marahang tinatapik ang likod ng anak nila. Hindi ko gagawin yan, Pedro. Wala akong pakialam kung anong okasyon. Nung huling tumulong tayo, parang tayo pang ginamit nila. Tinitingnan nila tayo na parang wala tayong nagawa, na nandyan lang tayo para kumain ng mga hinanda nila. Bakit? Tayo naman ang halos gumawa ah. Wala ngang bayad yon. Tapos nang kumuha tayo ng maraming pagkain, mamasamain pa nila. Hindi naman tama yon. Nakakainis din yung mga kapatid mong hilaw. Mahirap talagang pakisamahan. Alam ni Pedro ang nararamdaman ng asawa niya pero gusto niyang kalimutan na lang nito iyon.
Alam kong naiinis ka pa rin sa nangyari, Ipang. Pero pakiusap, pwede ba nating gawin yung pakiusap ni Kuya Ramon? Isang araw lang naman yon, kaunting tulong lang. Saka mabait na bata naman yung pamangkin kong si Carlos, kahit para na lang sa bata. Pero may inis pa rin sa mukha ni Ipang. Gusto mo ba akong magkunwaring parang walang nangyari? Tinuturing nila tayong mababa lang dahil wala tayong pera. Masipag tayo, Pedro, at hindi nila nakikita yan. Hindi nila nakikita kung gaano tayo nagsusumikap, kung paano tayo nagsisikap para lang makaraos. At iniisip nila na nandyan tayo para gawin ang lahat ng mga maliliit na trabaho para sa kanila. Porke dyan sa mga kapatid mong hilaw, ikaw ang walang narating at walang pinag-aralan, ganyan ka na kung tratuhin nila. Ramdam ni Pedro ang matinding pananakit sa kanyang dibdib. Alam naman niya yon at hindi na kailangang igiit pa ng asawa niya. Palagi niyang sinusubukang panatilihin ang kapayapaan sa pagitan nila at ng mga kapatid niya. Ayaw niya ng gulo, kaya hinahayaan niya na lang minsan ang ugali ng mga ito. Kahit nangangahulugang kailangan niyang lunukin ang kanyang pride, okay lang basta maayos pa rin sila. Kapag naman kasi nangangailangan siya ng tulong, wala rin naman siyang ibang malalapitan kundi ang mga kapatid niya lang. Alam ko, Ipang, alam kong hindi nila pinahahalagahan ang lahat ng ginagawa natin. Pero hindi ibig sabihin na hindi natin sila matutulungan. Pamilya pa rin tayo at ano man ang trato nila sa atin, mananatili pa rin ganoon ang koneksyon natin sa kanila. Malumanay na sabi ni Pedro. Wala akong pakialam sa pamilya, Pedro. Kung ang pamilya ko nga toxic na, ano pa yung mga kapatid mo na yan? Sagot ni Ipang at inilapag ang anak nila sa duyan. Ang mahalaga lang sa akin ay respeto, na kahit mahirap lang tayo, dapat marunong silang ibigay yun sa atin. At tuwing dumarating tayo, tinatrato nila tayong parang mga oportunistang nanghihingi. Akala mo ba hindi ko alam kung anong sinasabi nila sa'yo? Alam kong walang ibang ginawa si Kuya Ramon, kundi magyabang at maliitin ang kaya mo lang gawin sa buhay mo. Sasabihin ng mga yan kapag may mga okasyon, ay, mga mahirap lang sila at wala namang maibibigay. Huwag nyo nang isamang mga yan. Narinig ko yan, Pedro. At sawa na ako sa mga ganyang mga salita mula sa kanila. Sa halip na tulungan kang umangat din, mas lalo ka lang binababa. Tumayo si Pedro mula sa lamesa at nilapitan si Ipang. Maingat niyang kinuha ang mga kamay nito. Mahigpit, ngunit malambing ang pagkakahawak. Naiintindihan ko, Ipang, ang mga sinasabi mo. Masakit din naman sa akin makita kung paano nila tayo tinitingnan. Kung paano nila tayo tinatrato na parang wala tayong halaga. Pero kailangan mong maunawaan, hindi ito tungkol sa atin. Ito ay tungkol sa mga bata, sa mga anak natin. Mga magkakalaro lang din naman ang mga yan. Saka ayoko nga nang may sigalot sa kanila. Hindi rin naman matatahimik ang kalooban ko. Hindi nila alam ang lahat ng to, ang mga hindi pagkakasunduan sa atin. Para sa kanila, tayo lang ang may problema at wala naman sila. Hindi naman nila alam ang mga hinanakit natin. Huminga ng malalim ang kanyang asawa. Huwag na nga lang kasi tayong tumulong dun, Pedro. Wala rin naman tayong maibibigay. Kung gusto nila, maghanap sila ng ibang kikilos para sa kanila at magbayad na lang sila. Niyakap ni Pedro ang kanyang asawa at marahang hinalikan sa pisngi. Sinusuyo upang pumayag sa gusto niyang mangyari. Mas lalong magtataka ang mga yun kapag hindi tayo tumulong, Ipang. Dahil yun na palagi ang ginagawa natin. Ang hinihiling ko ay intindihin mo sana. Ayoko makipagtalo sa'yo tungkol dito. Oo, baka tinitingnan tayo ng mababa pero hindi natin kailangang hayaan na magbago ang pagkatao natin. Malakas tayo, Ipang. Hindi natin kailangang tanggapin lahat ng mga panghuhusga nila. Kung pwede naman nating pabayaan na lang. Sige na nga. Sa wakas ay pagpayag na rin ni Ipang. Gagawin ko na nga, hindi ko na lang papansinin ng mga pasaring nila. Hinalikan ni Pedro ang ulo ng kanyang asawa. Salamat, mahal. Unti-unting humupa ang tensyon. Mabuti na lang at napapayag niya ang kanyang misis. Kapag hindi sila pumunta doon para tumulong, tatanungin pa siya ng kanyang mga kapatid at baka masamain pa ang ginawa nila ni Ipang. Ayaw niyang matanong pa at baka yun pa ang maging mitya sa pagkakaroon nila ng hindi pagkakaintindihan ng kanyang mga kapatid. Nang dumating ang araw ng pagtulong nila ni Ipang, pareho silang nasa kusina. Sinama na lang nila sina Elaine at Eric dahil wala namang kasama sa bahay ang mga ito. Bukod doon, makakakain pa ng mga masasarap na pagkain, kaya hinayaan nilang nandoon din ang mga ito. Ano ba naman yan, Ipang? Bakit butas-butas yung mga damit mo? Wala ka na bang pambili ng bagong damit? Natatawang tanong ng hipag ni Pedro.
Tumaas naman ang mga kilay ni Ipang habang nagbabalat ng bawang. Sumabit lang yun sa mga pako. Wala na akong oras tahiin. Saka sinuot ko dahil ito naman ang paborito kong damit. Maaliwala sa katawan. Napailing naman ang hipag ni Pedro. Nako, baka bukas ganyan din ang suot mo. Pero sa bagay, kahit hindi nyo na naman gandahan ang suot nyo, maghuhugas lang din naman kayo ng mga plato sa likod. Napatingin si Pedro sa direksyon ng kanyang asawa at hipag habang naghahalbos ng mga karne. Narinig niya ang mga patutsyada ng asawa ng Kuya Ramon niya kay Ipang. Ipinagdadasal na lang niya na huwag patulan ng asawa niya ang mga sinasabi nito. Nang bahagyang makapagpahinga sa gawain, tiningnan ni Pedro ang paboritong damit ng kanyang asawa. Bahagyang dumaan ang guilt sa dibdib niya, ni hindi niya man lang mabilhan ng bagong damit si Ipang. Kulang kasi palagi ang kanyang sinasahod sa mga bayarin at pati na rin sa mga bata. Butas na pala tong damit mo. Bakit hindi mo tinatahi? Mahinang tanong ni Pedro. Napabuntong hininga si Ipang. Wala kasing oras. Kapag inaalagaan ko si Eric, nakakatulog na agad ako. Marami rin akong ginagawang gawaing bahay. Alam ko naman na magpapawis tayo dito kaya sinuot ko to. Dito kasi ako mas komportable sa suot kong damit. Sinuot ko kahit butas dahil hindi naman din ako makikitaan kahit na makita pa ang butas na yan. Hinaplos ni Pedro ang damit nito. Ibigay mo sa akin mamaya ang mga butas mong damit. Ako nang magtatahi ng mga damit mong nabubutas. Napangiti naman agad ang kanyang asawa. Salamat, sa totoo lang, wala akong pakialam. Itong si Lena lang naman ang daming sinasabi. Tipid siyang napangiti. Hayaan mo na. Salamat at hindi ka nagpakita ng inis. Baka mag-away pa kayo dyan. Saka hayaan mo na at mag-iipon ako. Ibibili kita ng mga bagong damit. Hindi naman pwedeng mga bata na lang palagi ang iisipin natin. Dapat intindihin at alagaan din kita dahil asawa mo ko. Mababa ang tingin sa kanila ng mga taong nakapaligid sa kanya. Pero hindi niya gustong mas lalo pa silang mababa dahil sa paraan ng pananamit nila. Kung mayaman lang sila, ibibigay niya lahat ng mga magagandang bagay kay Ipang. Ituturing niya ito na parang reyna. Kinabukasan, nagsimula na ang birthday party ng pamangkin niyang si Carlos. Masaya na ang mga batang bisita. May mga matatanda rin at doon sila nagsisilbi ni Ipang. Kapag may ipapahiwang lechon, nandoon siya. Samantala, naguhugas naman ang mga pinagkainan si Ipang. Minsan ay pumupunta rin siya roon para tumulong. Ipang, mamaya na yan. Kumain ka muna, sabi ni Pedro sa kanyang asawa. Tumayo naman si Ipang at nagpunas ng mga kamay. Tinanggap nito ang sinubo niyang pagkain. Nasaan ang mga bata? Nakakain na ba? Oo, nandun sa labas. Nanonood sila sa mga clown. Mamaya pupuntahan ko at bibigyan ko ng pagkain, sabi ni Pedro habang umunguya. Tinanggal ng kanyang asawa ang mantika sa pisngi niya. Mamaya, puntahan mo, pakainin mo na si Eric. Subuan mo rin at kapag pinabayaan mo, makalat pa. Huli na yung pamalit na damit nila na nasa bag. Tumango naman agad si Pedro sa bilin ng kanyang asawa. Pagkatapos nilang magsalo ni Ipang sa pagkain, umalis na rin naman siya sa likod ng bahay. Pumunta ulit siya sa kusina para kumuha naman ng pagkain para sa kanyang mga anak. Pagdating ni Pedro sa harap, kung nasaan mismo ang masayang birthday party ng mga bata, napangiti siya habang nagpapalakpakan ang mga bata sa clown. Hinanap niya sa mga nakaupo sa harapan ang anak niyang sina Elaine at Eric, pero hindi niya makita ang mga ito. Nasaan ang mga yun? Tanong ni Pedro habang hawak ang platong puno ng maraming pagkain. Matakaw ang anak niyang si Elaine kaya dinamihan niya na. Ang anak nilang si Eric na 1 taon, medyo kumakain na rin. Lumingon siya sa buong paligid, parang dinurog ang puso ni Pedro. Nakita niya ang mga anak nila ni Ipang. Nakaupo sa ilalim ng puno, malayo sa bakod kung nasan ang mga bata at ang pamangkin niyang si Carlos. Nakita niya si Elaine na panay ang pagtingkayad para lang makita ang mga nangyayari sa harap. Kapag hindi nakikita, sumusuko na lang at umuupo na lang ulit. Napalunok si Pedro, saglit na pinakalmang sarili bago lumapit sa mga bata. Nang makalapit siya, pilit niyang pinasaya ang kanyang tono. Kanina ko pa kayo hinahanap. Nandyan lang pala kayo. Pilit ang ngiti na sabi ni Pedro. Tumingin naman sa kanya si Elaine. Tatay, buhat po. Hindi po namin mapanood. Inilapag niya muna ang pagkain sa upuan. Binuhat niya si Elaine na gustong manood habang hawak niya naman sa isang kamay si Eric. Pinagmasdan niya itong nakangiti habang nanunood. Dapat masaya si Pedro na masaya ang anak niya ng sandaling yon.
Subalit parang dinudurog ang kanyang puso. Nang magsawa ang mga itong manood, pinakain niya ng mga bata. Panay ang daldal ni Elaine habang sinusubuan siya. Si Eric naman, may hawak ng isang piraso ng karne at nginangata-ngata lamang. Bakit kayo nakaupo dito sa labas? Hindi ba sa loob ko kayo iniwan? Kinuha ko pa kayo ng upuan sa unahan para mapanood nyo ng maayos. Saka para makasali kayo sa mga palaro. Sabi ni Pedro sa mga ito. Napanguso naman si Elaine pagkatapos lunukin ang kinakain. Pinaalis po kami ni Auntie Elena. Sabi niya po doon daw po ang mga classmate ni Carlos. Pumunta po kami sa likod pero pumunta rin po ang mga ibang classmate ni Carlos. Wala na pong upuan at sikip na po kaya pinalabas na po kami ni Eric sa bakod. Bahagyang nanginig ang mga kamay at labi ni Pedro. Muntik na siyang maging emosyonal sa sinabi ni Elaine. Mabuti na lang at napigilan niya ang maiyak sa harap ng mga ito. Tahimik na lang niyang pinakain ang mga anak niya. Kahit mga anak ni Pedro, talagang mababa ang pagtingin ng mga ito. Naiinis lang siya na tinatrato ng ganoon ang mga bata. Pero ano bang karapatang magreklamo ni Pedro? Hindi naman siya ang may pa-party, kaya wala siyang karapatang magalit. Wala siyang karapatang magalit kung hindi pinasama sa kasiyahan ng mga bata ang anak nila ni Ipang. Ang ganda po sa birthday kapag may clown para masaya. Mabuti pa po si Carlos, may ganitong kalaking party, may malaking cake, maraming pagkain at may clown pa. Sabi ni Elaine habang tinitingnan ang paligid. Mataman niyang tiningnan ng anak niya habang sinusubuan ito. Gusto mo rin ba ng ganito? Tumango naman si Elaine. Opo, pero alam ko naman po na hindi po natin kaya kasi wala naman po tayong maraming pera, di ba? Kapag birthday ko po, kakain lang po tayo ng pansit palagi. Pero okay na po sa akin yung tatay. Namuo ang mga luha ni Pedro. Napakahirap pigilan ang emosyon niya. Gusto niya rin namang bigyan ng ganoon kalaking party ang kanyang mga anak, pero hindi naman nila kaya at hindi sapat ang kinikita niya para sa kanyang pamilya. Pero hindi naman nila kaya at hindi sapat ang kinikita niya para sa kanyang pamilya. Nang makauwi, hinayaan na ni Pedro magpahinga ang mga ito. Samantalang siya, hindi makatulog at pinagmamasdan ang kanyang mag-iina. Nabibigo siya sa kanyang sarili na hindi niya man lang maibigay ang mga bagay na dapat ay para sa mga ito. Siya ang haligi ng tahanan pero wala siyang magawang paraan para maging matatag ang kanilang pamilya. Kung hindi pa siya kakayod ng sobra, hindi pa sila makakakain ng 3 beses sa isang araw. Nang gabing yon, lihim na lang siyang umiyak. Dinadama ang lahat ng mga sakit na kanyang nararamdaman. 800 po yung cake, sir. Libre na po ang pagpapalagay ng pangalan. Sabi ng tendera sa cake shop na pinuntahan niya. Napalunok si Pedro at pinagmasdan ng cake na gusto niya sanang bilhin. 800? Wala na bang bawas yun? Umiling naman ang tendera. Wala na po, last price na po yan. Mahal po kasi ang mga ingredients, sir. Umawang ang bibig ni Pedro habang nakatitig sa cake. Gustong-gusto niya talagang bumili ng cake para kay Elaine. Kahit isang beses, hindi pa nila nabibilhan ang kanilang mga anak ng cake sa birthday ng mga ito. Hindi kasi kaya at mahal. Hindi kasi kaya at ang mahal pa. Kapag inubos niya ang sahod nila para sa handa, wala naman silang kakainin kinabukasan. Itong maliit na roll cake, magkano? Itong walang toppings, itong simple lang. Tanong pa ni Pedro at mahigpit ang hawak sa kanyang wallet. 300 lang po yan, sabi naman ng tendera. Lumiwanag ang mukha ni Pedro. Pwede kayang palagyan ng pangalan yan? Tiningnan ng tendera ang cake na itinuturo niya. Opo, sige po, itatanong ko po muna sa boss ko. Matyaga siyang naghintay roon. Nasa isang kamay niya ang binili niyang maliit na isang bilaon ng pansit at mga pangbiko. Simpleng handa pero hangad niyang magustuhan yon ng kanyang anak. Opo, pwede raw po, sabi ng tendera sa kanya. Isulat niyo po rito ang isusulat niyo sa cake. Tinanggap niya naman agad ang papel. Habang sinusulat ang gusto niya, hindi na matanggal ang ngiti sa mga labi ni Pedro. Masaya siya dahil sa wakas, may cake na rin siyang maibibigay sa isa sa mga anak niya. Unang beses pa, kaya talagang hindi matanggal ang kagalakan sa kanyang puso. Masayang-masaya si Pedro nang makita ang cake, kaya nagmamadali na siyang umuwi. Pero nang nagbibisikleta na siya habang pauwi, biglang sumabit ang bisikleta niya sa isang sasakyan. Yun ang naging dahilan para sumemplang siya at bumagsak sa gilid ng kalsada. Okay pa ang pansit,
pero ang cake ay nadaganan niya na. "Uy, tinakbuhan ka lang ng sasakyan!" Bulalas ng isang lalaki. Tinulungan naman siya ng ginang na makatayo. "Aayos ka lang ba? Naku, may malaking sugat ka sa tuhod at siko. Dumurugo na oh." Pinunasan niya na lang yon. Mas nag-aalala siya sa cake na nadaganan niya na. Makakain pa naman yon pero durog na durog na. Parang mas iniyakan pa yun ni Pedro kaysa sa mga sugat na natamo niya at ng driver ng sasakyan na tinakbuhan siya. "Diyos ko! Pedro, anong nangyari sa'yo?" Tanong ng asawa niya nang makauwi siya. "Halika muna rito. Gagamutin natin ang sugat mo. Saan ka ba nagpunta? Anong nangyari sa'yo?" Tumutulo ang mga luha ni Pedro habang ginagamot ng kanyang asawa ang mga sugat niya. "Nasaan si Elaine?" "Naglalaro sa mga pinsan niya ron. Mamaya pa uuwi. Tumahan ka na nga. Sobrang sakit ba ng mga sugat mo? Gusto mo bang magpadala sa ospital? Ano ba talagang nangyari?" Sunod-sunod na tanong ni Ipang sa kanya. Pinunasan ni Pedro ang kanyang mga luha. "Naaksidente ako. Nasabitan ako ng sasakyan kanina. Yun at sumemplang ako. Doon ko nakuha ang mga sugat ko, Ipang. Yung nakaaksidente sa akin, hindi man lang huminto. Tinakasan na ako." "Ano ba naman yan? Grabe naman ang driver na yon. Walang awa. Kawawa ka naman. Tahan na. Sobrang sakit ba? Ano pa bang masakit? Baka nabalian ka na." Sambit pa ng kanyang asawa. "Hindi naman ako umiiyak dahil sa mga sugat ko. Ayos lang naman ako, Ipang." Tiningnan ni Pedro ang kahon ng cake. "Ito lang naman ang iniiyakan ko. Bago pa makabili ng cake para kay Elaine, pahirapan na. Tapos ganito pang nangyari. Wala na. Nasira ko ng birthday ng anak natin." Huminga ng malalim si Ipang habang ginagamot ang kanyang mga sugat. "Yan lang palang iniiyakan mo. Akala ko naman masakit na yung mga sugat mo. Sige, tingnan natin ang cake. Kakainin pa rin naman natin ang makakain kahit hindi na maganda ang itsura. Saka huwag kang mag-alala kay Elaine. Kahit ano namang ibigay natin, pinapahalagahan ng batang yon." Napasingha pa si Pedro at napailing. "Pero kahit na, bata pa naman yung si Elaine. Mas matutuwa yan kapag mas magagandang bagay ang tatanggap. Pinalagyan ko pa nga ng pangalan sa tindera para makita ng anak natin. Dadating pala rito na sira na at hindi na mabasa. Hindi ko alam kung matatawa ako sa'yo o maaawa eh." May bahid ng tawa na sabi pa ni Ipang sa kanya. Kinuha nito ang mga dala niya. Nang buksan nito ang kahon ng cake, tumulo na naman ang mga luha ni Pedro. Pinunasan niya na lang ang mga luha at pawis sa kanyang mukha. Masakit yun sa kanyang kalooban pero ang asawa niya ay natatawa pa sa reaksyon niya. Kahit na ganoon ang nangyari, tinuloy pa rin nila ang handaan sa birthday ni Elaine. Pinagpahinga na lang muna siya ng kanyang asawa habang abala naman ito sa pagluluto. Maya-maya'y pumasok na si Elaine sa loob ng bahay nila. "Ay tatay, nakauwi na po pala kayo?" Napalingon ito sa lamesa. "Wow, may pansit sa kapo biko, may cake din. Pero bakit ganito po ang cake?" Si Ipang ang sumagot para sa kanya. "Hindi kasi sinasadyang nadaganan ng tatay mo ang cake kaya ganyan ang itsura. Pero malinis pa rin naman yan kaya kakainin pa rin natin. Pasensya na ha, hindi na maganda yung cake mo. Umiyak nga ang tatay mo kanina, na-aksidente siya kanina. May mga sugat pa siya sa siko at tuhod." Nanlaki ang mga mata ni Elaine at mabilis na lumapit sa kanya. "Okay ka lang po, tay? Nasaan na po?" Anak, pasensya ka na. Gusto ko tang bigyan ng cake na maganda saka masarap kaso nangyari yun." Nanginginig ang boses na sabi ni Pedro. Ngumiti naman si Elaine. "Maganda naman po ang cake basta may kandila para makapag-wish po ako. Saka mukha pong masarap tatay. Masaya po ako kasi ngayon lang po ako magkakaroon ng cake." Namuo ang mga luha sa mga mata ni Pedro. "Talaga? Okay lang sa'yo?" Tumango naman si Elaine. "Opo, okay na okay po." At katulad ng sinabi ng anak niya, hindi niya nakitang naging malungkot ito sa nangyari. Nagpakuha pa nga ito ng picture habang hawak ang durug-durug na cake na may nakalagay na isang maliit na kandila sa gitna. Simpleng kilos na nagpataba ng puso ni Pedro. "Alam mo, Pedro, kahit mahirap tayo at mababa ang tingin ng iba sa atin, masasabi kong mataas tayong mga tao kasi kaya nating magpalaki ng mga anak na may ganitong pag-uugali." Nakangiting sambit ni Ipang habang tinitingnan ang kanilang mga anak. "Sobrang bait ng anak natin.
Ano bang sabi ko sa'yo? Hindi ka dapat umiiyak dahil kahit ano pang ibigay natin, magiging masaya pa rin si Elaine. Pinalaki natin siyang simple, kaya lahat ng sitwasyon naiintindihan niya. Pati pagiging mahirap natin sa buhay, mulat na siya at ang mga magiging anak pa natin. Alam kong ganun din ang mga magiging ugali pagdating ng araw. Hinalikan ni Pedro ang mga noo ni Elaine at Eric. Kahit na mahirap lang sila, kahit na wala silang maipagmamalaking magandang buhay at mga kayamanan, mga anak pa lang nila ni Ipang, panalong-panalo na sila. Ang mga ito ang kayamanan nila sa buhay na habang buhay nilang iingatan. Pero kahit ano sigurong gawin nilang pag-iingat, malalagay pa rin talaga sa alanganin ang mga anak nila. At kung minsan, nangyayari pa sa mga pagkakataon na hindi nila inaasahan. Pedro, mabuti nakauwi ka na, sabi ni Ipang na bakas ang pagod sa mukha. Ilang araw na tong lagnat ni Eric, hindi pa rin bumababa. Nag-aalala na ako. Ibinaba ni Pedro ang kanyang mga gamit. Naghugas muna siya ng mga kamay bago lapitan ang kanilang bunso. Hinaplos niya ang mainit nitong noo. Mas lalong bumaha ang pag-aalala kay Pedro. Kinakabahan na rin ako. Hindi pa nawawala ang lagnat niya. Ano na bang nangyayari sa batang to? Tanong pa ni Pedro at pinagmamasdang mabuti ang kanyang anak. Maya-maya bigla na itong nagsuka. Dahil doon, kahit alam nilang dagdag gastos, dinala nila si Eric sa ospital para matingnan. May dengue po ang anak ninyo. Mabuti na lang at nadala nyo agad siya rito. Kung mas matagal pa, maaaring magkaroon ng komplikasyon ng katawan niya at ikasawi. Sabi ng doktor sa kanila. Ano po, Dok? Naluha ang asawa niyang si Ipang. Dengue? Hindi po ba malala yun? Kumusta po ang lagay ng anak namin? Sinagot naman agad sila ng doktor. A good thing, stable na ang kalagayan ng anak ninyo, pero may mga kailangan pa ring procedure na gawin sa kanya para ma-ensure na talagang mas bubuti pa ang kalagayan ng anak ninyo. Pagkaalis ng doktor, natulala na lang muna si Pedro. Kailangan nila ng pera para maipagamot ang anak nilang si Eric. Hindi niya alam kung saan sila kukuha ng pera, pero kailangan niyang ilaban ang anak nila. Hindi pwedeng wala siyang gawin. Napakaliit pa ng anak nila ni Eric at kailangan maibigay kung anuman ang kailangan nito para tuluyang gumaling. Pasensya na, Pedro. Ako ang kasama nila sa bahay pero hindi ko man lang nabantayan. Umiiyak na sabi ni Ipang. Pagka-uwi ko, maglilinis agad ako ng mabuti. Baka mamaya si Elaine pa ang madengge. Umiling naman si Pedro at niyakap ang kanyang asawa. Huwag ka nang umiyak. Wala kang kasalanan. Walang sino man sa atin ang gustong mangyari to kay Eric. Tumahan ka na. Huwag mong ubusin ang lakas mo sa pag-iyak. Kailangan tayo ng anak natin ngayon, mahal. Tumango naman si Ipang kahit wala pa rin tigil ang mga luha at halatang problemado pa rin. Pero sa pera, saan tayo kukuha ng pera? Walang-wala tayo ngayon. Kailangan ng malaking pera para sa pagpapagamot nitong si Eric. Siguradong malaking gastusin nito. Napabuntong hininga si Pedro. Kaya natin yan. Makakahanap din tayo ng paraan. Malalagpasan din natin ito, mahal. Dahil sa dumating na problema, kailangan nilang mag-isip ng solusyon. Hindi naman pwedeng tumungangan na lang sila roon. Si Ipang ang nagbantay kay Eric sa ospital, habang si Pedro naman ay kung saan-saan humihingi ng tulong para maipagamot si Eric. Oh! Anong ginagawa mo rito? Tanong ng kanyang Kuya Ramon. Humigpit ang hawak ni Pedro sa bag niya. Nag-aalinlangan na humingi ng tulong sa stepbrother pero wala pa rin namang ibang pagpipilian. Baka may mapahiram ka sa aking pera ngayon, Kuya Ramon. Kung meron man, malaki kasi ang gastusin sa ospital. Kailangan pa naming maipagamot sa Eric. Kumunot naman ang noon ng kanyang kapatid. Wala akong pera. Alam mo namang katatapos lang ng gastos namin sa handaan. Tapos, nagbayad kami ni Lena sa binili naming lupa. Bahagyang napayuko si Pedro. Ayaw niyang magmakaawa, mamilit at humingi ng tulong kay Ramon. Subalit hindi niya na alam kung saan palalapit na mabibigyan agad sila ng pera. Kahit kalahati lang, Kuya Ramon, sabi pa ni Pedro. Kailangan talaga ng anak ko ngayon. Napailing naman ang kanyang stepbrother. Halatang naiinis sa mga sinasabi niya. Wala akong ganyang kalaking pera. Saka kung mapahiram kita, hindi ka rin naman magbabayad. Alam kong hindi nyo kaya magbayad ng ganun kalaking halaga. Ngunit determinado na si Pedro. Magbabayad naman ako pagkatapos lang nitong gamutan kay Eric.
Pangako kahit paunti-unti magbabayad ako. Umiling naman ito. Mukhang ayaw talagang magpahiram ng pera kahit mayroon man. Yan ang problema sa inyo. Buo kayo ng buo ng pamilya. Hindi naman kayo handa. Dapat, kung magdedesisyon kayong magkaroon ng anak, yung kaya nyo ng buhayin ng mga sarili ninyo. Yung hindi na kayo aasa pa sa iba. Naikuyom ni Pedro ang mga kamay. Alam niya naman ang pinupunto ni Ramon. Pero kailangan pa ba talagang sabihin yon sa oras na napakarami niya ng iniisip na problema? Batid niya iyon sa kanyang sarili. Pero hindi niya kailangan ang mga pangaral nito na may bahid ng kayabangan at pangmamataas. Ganoon naman palagi ang turing ng mga ito sa kanya. Mga bata pa lang sila, simula nang dumating si Pedro at ang kanyang ina sa buhay ng mga ito, palaging parang nasa laylayan lang siya ng pamilya. Nang malaman din na mahina ang utak niya, ni hindi na napagsikapan na pag-aralin. Kahit matulungan lang siya na magkaroon ng mas magandang trabaho, hindi rin siya natulungan. Gayunpaman, lahat ng hinanakit at pride ni Pedro, lulunukin niya na para lang sa kanyang anak na si Eric. Parang awa mo na, Kuya Ramon. Nagmamakaawa na ako sa'yo. Nanginginig ang mga tuhod na lumuhod si Pedro sa harap ng kanyang stepbrother. Nanlaki naman ang mga mata ni Ramon. Ano ba yan, Pedro? Bakit ka lumuluhod? Tumayo ka nga dyan. Sinabi nang wala akong mapapahiram sa'yo. Nanginginig ang boses ni Pedro nang muling magsalita. Wala na akong ibang mahihinga ng tulong. Sa gobyerno meron pero napakatagal pa. Kailangan na namin ng pera para kay Eric dahil may mga kailangan pang gawing test sa kanya. Wala na talaga kaming ibang mapagkukunan pa. Kuya, parang awa mo na. Napakamot na lang sa ulo ang kanyang kapatid na si Ramon. O siya, sige. Sige na, tumayo ka na dyan. Basta bayaran mo Nadadala na ako magpautang kasi hindi naman nagbabayad. Salamat. Salamat, Kuya Ramon. Salamat talaga. Mahinang usal niya at nanginginig ang mga balikat dahil sa pag-iyak. Babayaran ko naman. Paunti-unti lang. Desperado na lang talaga ako. Siguro, hindi lang ang kalagayan ng anak niya ang dahilan ng pag-iyak ni Pedro. Umiiyak siya at nasasaktan ng puso para sa kanyang sarili. Dahil yun ang unang beses na talagang nagpakababa siya. Pero anong gagawin niya kung yun lang ang nakikita niyang paraan para mailigtas ang buhay ng kanyang anak na si Eric? Gagawin niya kahit halikan niya pa ang mga paa ni Ramon. Nang makuha ni Pedro ang pera, nagmamadali siyang pumunta sa ospital. Nakahinga ng maluwag ang hindi mapakaling si Ipang nang makitang may dala na siyang pera. Kahit papaano, kumalma ang kanyang puso dahil magagawa na ang mga dapat gawin kay Eric. Makalipas ng ilang linggo, tuluyan na rin namang gumaling ang anak nila. Dahil sa naiwang utang, todo kayod si Pedro sa trabaho para makabayad ng mga utang. Pero kung kailangan ni Pedro ang trabaho, saka naman magloloko ang maliit na factory na pinapasukan niya. Ano ba naman ho kayo? 3 buwan nyo na pong hindi binibigay ang sahod naming mga manggagawa dito. Sabi ni Pedro pagkatapos matanggap ang sahod para sa buwan na iyon. Tapos ito lang ho ang matatanggap namin. Naglalabas naman po kayo ng mga delivery ng mga produkto. Inintindi po namin ang mga late ninyong pagbibigay ng sahod pero sobra na ho ito. Ikaw ayaw mo. Umalis ka. Dami mong reklamo. Bulalas ng kanyang boss. Mapakla siyang tumawa. Aalis ho ako pero ibigay niyo po muna ang mga sahod namin sa loob ng 3 buwan. Napailing naman ang kanyang boss. Aalis ka na nga. Bakit ibibigay ko pa? Umalis ka na rito. Taas ng ugali mo. Akala mo kung sino ka trabahador ka lang naman dito. Akala mo kung sino ka magaling. Hanggang dyan ka lang naman. Hindi na nakatiis si Pedro. Binigyan niya ng malakas na suntok sa mukha ang bansot niyang boss. Mabilis na nagkagulo roon para awatin silang dalawa. Galit na galit talaga si Pedro. Sino ba namang hindi magagalit sa ginagawa ng kanyang boss? Kailangan nila ng pera pero yun lang ang sasabihin sa kanya. Kaya kahit sobrang labo na makuha niya pa ang mga sinahod niya noong mga nakaraang 3 buwan, pinatikim niya na lang ng suntok ang boss niya. Makaganti naman kahit kaunti sa kanyang walang hiyang amo. Idedemanda kita! Lintik ang lalaki ka! Bulalas nito sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Pedro at naghamon pa. Talaga? Sige! Kaya mo? Baka isumbong ka namin sa dole para dyan sa pagpapasahod mong palpak at negosyo mong walang permit. Bakas ang galit sa mukha ng kanyang boss, pero wala na rin itong nagawa. Alam ni Pedro na kaunting hikayat lang niya sa mga katrabaho niya, diretso report na sila.
Maagrabyado ang kanilang boss kasama ang nalulugi nitong negosyo. Dahil doon, umuwi si Pedro na mainit ang ulo. Wala na nga siyang trabaho, hindi niya pa nakuha ang 3 buwang pinagtrabahuhan niyang kita. Anong nangyari? Tanong ng kanyang asawang si Ipang. Napabuntong hininga si Pedro, pilit na pinapakalma ang sarili. Wala na akong trabaho. Nagkainitan kami ng boss ko kanina. Hinihingi ko ang 3 buwan naming pinagtrabahuhan sa kanya. Pero hindi niya binigit, wala siyang balak na ibigay. Kung ano-anong sinabi sa akin, kaya yun, nasuntok ko. Nanlaki ang mga mata ni Ipang. Grabe naman yon, sahod niyo yun kaya bakit ipagdadamot pa? Pero sabi mo nasuntok mo, hindi kaya balikan ka nun? Umiling naman si Pedro. Hindi, bahagang buntot ng bansot na yon. Subukan niya lang at ire-report namin siya sa mga kasamahan ko sa trabaho. Tanggal ang pinagmamalaki niyang negosyo na nalulugi na rin naman. Napabuntong hininga si Ipang at lumapit sa kanya. Ano ba naman yung boss mo na yan? Siya, sige, hayaan mo na muna. Pero kailangan ko maghanap ng trabaho. Hindi pwedeng wala. Wala tayong kakainin at ipangbabayad sa mga utang natin. Sambit ni Pedro at iniisip na agad ang laki ng problema. Hinagod ni Ipang ang kanyang likod, tila binibigyan siya ng kapanatagan. Huwag kang mag-alala, makakahanap ka rin, saka may trabaho na naman ako. Simula bukas, magtatrabaho ako sa kantin ni Aling Tasing. Napatingin siya kay Ipang. Sino ang magbabantay sa mga bata? Iiwan ko muna sa kapatid ko dyan, kukunin ko na lang kapag tapos ng trabaho. Maaasahan naman yun basta abutan lang ng pera kahit kaunti. Sabi pa ni Ipang sa kanya. Napailing si Pedro, pero wala na rin namang magagawa. Kapag nakapagbayad na tayo ng mga utang, tumigil ka na sa pagtatrabaho. Ayokong napapagod ka. Isa pa, maliliit pa ang mga bata. Ang pangit naman na ibang nag-aalaga kina Eileen at Eric. Kahit pa sabihin ka mag-anak natin, mas magandang matuto pa rin ang mga bata sa'yo. Tumango naman agad si Ipang. Oo, titigil ako pagkatapos. Basta makaahon lang tayo sa problemang to. Kaya natin to, Pedro. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Niyakap niya na lang ang kanyang asawa. Kahit mahirap ang buhay, nagiging magaan dahil kay Ipang. Mabuti na lang at hindi siya nagkamali ng babaeng pinakasalan. Sa hirap at ginhawa, hinding-hindi umalis sa kanyang tabi si Ipang. Dahil kailangan ng agarang trabaho, pinasok ni Pedro ang pagko-construction. Kahit pagod na pagod, ayos lang basta makaipon lang ng pangbayad sa mga utang nila. Hindi kasi silang klase ng mga taong hindi magbabayad ng mga utang. Para kay Pedro, obligasyon ang utang na kailangang bayaran. Kung iiwan niya lang na nakatenga, magiging habang buhay lang na problema. Baka mas lalo pang hindi sila makaahon sa buhay. Tatay! Bulalas na Elaine at tumakbo papasok sa loob ng bahay. Bumangon naman agad siya mula sa pagpapahinga. Mahina siyang tumawa nang makitang ngiting-ngiti ang mukha ni Elaine. Ano ba yon? Bakit masaya ka? Happy birthday po, tatay! Nakangiting sabi ng batang babae. Natawa naman si Pedro. Salamat! Kain ka na ron! Nagluto ng spaghetti ang nanay mo. Tumango naman si Elaine habang may kinukuha sa bag nito. Alam mo po, tay, perfect po ako sa lahat ng exams ko. Sa science at math, 2 lang po ang mali ko. Ang galing-galing po ng anak niyo ni nanay, di ba? Humalakak naman siya at tinulungan na si Elaine sa mga sapatos nito. Oo naman, magaling ka. Pero kailangan pa bang magbuhat ng sariling bangko? Alam naman namin ng nanay mo na matalino ka. Mabuti na lang, hindi ka nagmana sa amin. Natigilan si Pedro nang biglang may inilabas na cupcake ang kanyang anak. Akala niya nagugutom ito, pero nakita niyang tumakbo ito papunta sa kusina at kumuha ng plato. Nilagyan ito ng mga sprinkles at nips ang paligid. Natawa na lang si Pedro nang itusok nito ang maliit na kandila na ginamit nila nang mag-blackout sa lugar nila. Anong ginagawa mo, anak? Nakangiting tanong ni Pedro. Sumagot naman agad si Elaine. Birthday cake mo po, tay. May cake po ako ng birthday ko, kaya dapat meron ka rin po. Parang hinaplos ang puso ni Pedro. Kaya kahit hirap na hirap siya sa buhay, hindi niya magawang magreklamo. Iniisip niya kasi na lahat ng kilos na ginagawa niya para sa pamilyang mahal na mahal niya. Makita lang na masaya ang mga ito, lahat ng pagod na kanyang nadarama, kinakaya niya sa tuwina. Sinindihan ni Elaine ang kandila pero mabilis naman yung hinipa ni Eric. Hoy Eric, ano ba? Hindi para sa'yo to, para kay tatay to.
Eric naman Huwag mong hipan, lalagyan ko ng tipang bibig mo, sige ka. Kaso, paulit-ulit pa rin ginawa ni Eric, kaya yon at nagtalo na ang magkapatid. Natatawa na lang na lumapit si Pedro sa mga ito. Binuhat niya si Eric para tigilan ang gustong gawin ni Elaine. Maya-maya'y kumanta na ang mga anak niya para sa kanya. Tay, wish ka muna Excited na sabi ni Elaine. Tumawa siya at marahang pumikit. Ang tanging hiling niya lang naman, mabigyan ng magandang buhay ang kanyang buong pamilya. Makita lang na nasa maayos na kalagayan ang mga ito, sapat na para kay Pedro. Lumipas ang mga taon, naging ganoon kasimple ang mga buhay nila. Sa wakas, nabayaran na rin nila ang mga utang nila. Pagiging construction worker pa rin ang trabaho niya, habang si Ipang naman nananatili na sa pagtatrabaho. Dalagan na rin naman kasi si Elaine at medyo malaki na si Eric. Pwede nang iwan sa bahay ng mag-isa. Pareho silang nagtatrabaho ni Ipang para naman maibigay ang pangangailangan ng mga ito, lalo na at pareho nang nag-aaral. Ikakasal na pala yung kapatid mo, Ipang? Tanong ni Pedro sa kanyang asawa. Tumango naman si Ipang. Oo, medyo nakapag-ipon ng mga yun kaya medyo bongga. Gusto nga akong gawing abay kaso tumanggi ako. Wala akong damit na susuotin. Dagdag lang sa gastos. Baka magtampo yung kapatid mo, sabi pa ni Pedro. Gusto mo bang ipagtahi kita ng damit? Nanlaki ang mga mata ni Ipang. Hindi ko alam na marunong ka. Sa gown yon, kung marunong ka man magtahi, mahal naman ang tela. Kung marunong ka man magtahi, mahal naman ang tela. Marunong ako. Mananahi dati ang nanay ko. Kaya ko sa makina saka sa kamay. Bigyan mo lang ako ng layout. Kaya kong manahin ng damit. Bala ko nga rin sana na igawa ng gaw na lang si Elaine sa JS Prom nila. Pinag-iipunan ko ng pambili ng sewing machine saka ng materyales. Nakangiting sabi ni Pedro. Manghang-mangha naman ang asawa niya pero nag-aalinlangan pa. Paano? Gagalawin mong ipon mo para sa JS Prom ni Elaine? Wag na. Humalakhak naman si Pedro. Hindi, sige sa linggo. Maghahanap ako ng mga pwedeng tela sa ukay-ukay. Ano bang motif? Akong bahala. Pitsang kulay, sagot ng kanyang asawa. Sigurado ka ba? Magagawa mo? Para alam ko kung sasabihin kong oo o hindi sa kapatid ko. Tumango naman siya. Oo, sigurado ako. Akong bahala. Kaya naman, yun ang inisip ni Pedro habang nasa trabaho. Bigla niyang naalala na may skill nga pala siya sa pananahi dahil sa kanyang ina. Noon, gusto niya sanang magsimula ng konting pagkakakitaan, gagawa ng mga bedsheet at mga punda ng unan. Yun nga lang, wala naman siyang puhunan. Isa pa, mas nagset ang utak niya na kumita ng pera, kaya hindi niya naisip na magkaroon ng negosyo. Kinagabihan, sa halip na magpahinga, gumawa si Pedro ng sketch sa gagawing damit para kay Ipang. Habang ginagawa niya yon, iniisip niya ang disenyo na magmumukhang maganda ang kanyang asawa. Hindi pantay ang likod nito, kaya pati style na alam niyang babagay, yon ang kanyang ginawa. Ito ang naiisip mong gagawing gown sa akin? Hindi makapaniwalang tanong ni Ipang habang tinitingnan ang kanyang drawing. Ang ganda, ilang taon tayong mag-asawa pero ngayon ko lang nalaman na may talent ka sa ganito. Humalakak naman si Pedro at kinuha ang kanyang medida para sukatin ang katawan ng kanyang asawa. Hindi ko naman alam na talento pala to. Tinuruan lang akong manahin ng nanay ko dati kasi wala akong ibang ginawa kundi ang maglaro. Sabi niya pa nun sa akin, kung mahina ang utak ko at ayaw mag-aral sa eskwelahan, manahin na lang daw ako ng manahin ng mga basahan noon para mabuhay. Kaya nga, nakwento ko nga sa'yo, di ba? Nagtitinda ako ng mga basahan at mga yosi sa gilid ng kalsada. Napangiti naman si Ipang habang tinataas ang mga kamay. Kaya kahit mahirap ka, nagustuhan kita, Pedro. Sobrang sipag mo. Natawa naman si Pedro. Ganon. Akala ko, kaya mo ako pinatulan kasi sobrang gwapo ko at naglalaway ka sa akin. Mahina siyang pinalo nito at tumawa na rin si Ipang. Ang kapal mo, ikaw tong patay na patay sa akin. May kaya ang mga nanliligaw sa akin pero sa pangaakit mo ako nadala. Namalayan ko na lang, sa'yo na ako kinakasal. Hindi matanggal ang ngiti ni Pedro. Mabuti na lang, tumugon ka sa kalandian ko. Kundi, baka wala sina Elaine at Eric sa buhay natin. Oo na, sabi pa ni Ipang. Bilisan mo na sa pagsusukat at nangangalay na ako. Pagkatapos makuha ang sukat, naghanap na siya sa ukay-ukay ng tela na pwedeng gamitin. Wala siyang nakita agad, kaya mga 10 ukay-ukay pa ang pinasukan niya.
Naaakit siyang bumili na lang ng ilang yerda ng tela. Pero mabuti na lang at nakakita siya ng mga telang magaganda. Mga malalaking damit yon, pero pwede nang tastasin. 400 to, sabi ng bantay sa ukay-ukay. Napanguso naman si Pedro. Wala na bang bawas? Marami naman akong binili. 300 na lang. Napakamot naman ito. Ang laki naman tumawad, hindi kaya yon. Sige, 380. Natawa naman si Pedro. Sige, kukunin ko na. Nang makuha niya ang biniling mga damit, nagbisikleta na siya pauwi. Kahit pagod galing sa pagtatrabaho, ginawa niya pa rin ang gown ng kanyang asawa. Dahil walang manikin, sa tuwing may natatapos siyang tahiin, pinapasuot niya kay Ipang. Maya't maya yon, kaya tawa ng tawa ang mga anak nila at panay naman ang reklamo ni Ipang. Ano ba? Ayoko na! Bulalas ni Ipang. Natawa naman siya habang sinusuot dito ang damit. Sorry na, last na to, promise. Patapos na nga oh. Para sa'yo naman to. Makisama ka na lang para maganda ka sa kasal ng kapatid mo. Tumunghay si Elaine na nagbabasa ng libro nito. Ang ganda naman po ng gown mo, Tay. Hindi po namin alam na marunong kang manahe. Ngumiti naman si Ipang at sinabi agad sa anak nila ang plano. Oo, magandang gumawa ng damit tong tatay mo. Alam mo ba, siya raw ang gagawa ng gown mo sa JS prom ninyo? Nalaki naman ang mga mata ni Elaine. Talaga po? Okay lang naman po kahit hindi ako pumunta kaya hindi ko po nababanggit. Pero kung igagawa po ako ni tatay ng susuotin, okay lang po sa akin ang pumunta. Kaso, hindi po ba parang mas magastos yon? Make-up at hair ko pa po sa kabayad sa JS prom. Wag na lang po kaya. Umiling naman agad si Pedro. Huwag mong isipin yun, anak. Wala naman na tayong utang saka nakakapag-ipon na naman ako. 2 lang kayong anak namin. Kahit mahirap tayo, gusto naman namin na maranasan ninyo ang hindi namin naranasan ng nanay ninyo. Yung JS prom ninyo, 1 beses lang naman yan sa 1 taon. Minsan lang at ayokong palagpasin mo. Babae ka pa naman. Kapag matanda ka na, gusto kong may masasayang alaala kang mababalikan. Ngumiti naman si Elaine. Tay, kahit hindi na naman po kayo masyadong mag-efforts, okay lang naman po sa amin ni Eric ang pag-aalaga at pagmamahal niyo po sa amin ni nanay. Hindi pa po ba masasayang alaala na mababalikan namin ni Eric sa pagtanda? Nagkatinginan sila ni Ipang. Pareho silang napangiti sa sinabi ng kanilang anak. Masaya sila na pinapahalagahan ng mga ito kahit pinakasimpleng magagawa nila para sa mga ito. Wow, nanay, ang ganda-ganda mo po! Nakangiting sabi ni Eric. Humalakak naman si Ipang. Talaga? Ang ganda gumawa ng tatay niyo ng damit. Tiningnan ni Pedro ang nagawa niyang damit. Satisfied siya sa kinalabasan ng damit na yon. Mukhang mawiwili pa yata siya kagagawa ng mga ganoon na klase ng damit. Ang ganda naman ng gown mo. Saan mo nabili yan? Tanong ng kapatid ni Ipang. Malawak naman agad ang ngiti ng kanyang asawa. Tinahi ng asawa ko para sa akin. Ang ganda, no? Gulat na tumingin sa kanya ang kapatid ni Ipang. Seryoso? Ikaw ang gumawa? Grabe, ang ganda. Napakamot naman si Pedro sa kanyang batok. Salamat. Yung mga telang ginagamit ko dyan. Galing lang naman sa ukay-ukay. Tapos, tinatastas ko lang at gumagawa ng bagong disenyo. Pero kahit na, sambit pa ng kapatid ni Ipang. Damit nga, mahirap nang gumawa. Gown pa kaya? Simula ng araw na yon, nagkaroon siya lalo ng hilig sa paggawa ng mga damit. Nagkaroon siya ng motivation na gumawa dahil sa mga papuri. Kapag may extra na perang sinasahod, yon at nag-iipon siya ng mga tela. Para kung walang pasok, may mapagkakaabalahan siyang tahiin. Nang malapit ng JS prom ng kanyang anak, ang gown naman nito ang inasikaso niya. Kapag umuwi si Elaine, palagi nitong tinitingnan ang progress ng gown na ginagawa ni Pedro. Maaga niya kasi yung ginawa para paunti-unti niyang tapusin. Kaya nang malapit ng JS prom, sakto na lang nang matapos niya iyon. Utang na muna, pwede? Bayaran ko na lang sa susunod na sahod. Bulong ni Pedro sa baklang mag-aayos kay Elaine. Tumango naman ito at ngumiti. Oo, alam ko. May tiwala naman ako sa'yo. Basta bayaran mo ah. Panghulog ko pa yan sa motor ng boyfriend ko. Oo, babayaran ko agad. Salamat. Ikaw nang bahala sa anak ko ha. Pagandahin mo pa lalo. Nakangiting sabi ni Pedro. Iniwan niya na muna sa parlor ang kanyang anak. Samantala, naghanap naman siya ng tricycle na pwedeng sakyan ni Elaine mamaya. Medyo malaki ang gown na nagawa niya, kaya kailangan niya ng tricycle na kasya ang gown ng kanyang anak. Wow, ang ganda-ganda ng ate ko na yan.
Hindi na siya pangit. Natatawang pangaasar ni Eric sa kapatid nito. Inirapan naman ni Elaine ang bata. Dami mong sinasabi, palagi akong maganda, no? Tumigil na kayo, nag-aaway pa kayo, magkamukha lang naman kayo. Natatawang sabi ni Pedro at tumingin pa kay Elaine. Halika na rito, sumakay ka na sa tricycle, baka malate ka pa. Tinulungan niya nang makapasok ang kanyang anak sa tricycle. Sumama na si Pedro sa paghatid, mamaya'y babalik naman siya roon para sunduin. Nang matapos ang event at masundo niya si Elaine, nagulat siya nang makitang may sash ito at maliit na korona sa ulo. Tay, prom queen ako, Tay. Ang ganda po kasi ng tinahin yung gown para sa akin. Salamat po. Tuwang-tuwa na sabi ni Elaine sa kanya. Napangiti naman agad si Pedro. Mabuti naman. Ang ganda-ganda mo rin naman kasi, anak. Mana ka sa amin ng nanay mo. Halika na, umuwi na tayo. Sabihin na natin sa nanay mo, siguradong matutuwa yun kapag nalaman niyang nanalo kang prom queen. Nang makauwi sila, tuwang-tuwa nga si Ipang na malamang prom queen si Elaine. Hindi naman kasi nila hilig isali sa beauty contest ang anak nila dahil alam nilang magastos. Kaya masaya silang magkaroon ito ng achievement bukod sa mga achievements nito sa academics. Simple at masaya naman ang lahat. Kontento sila roon, pero hanggang kailan ba sila mamaliitin ng mga tao na nasa kanilang paligid? Ninong ka pala sa kasal nitong si Irene. Sabi ni Ramon sa kanya. Magkano ang sabit mo? Napalunok na lang si Pedro. 10,000 lang. Natawa naman si Ramon. Ang liit. Yung iba nagbibigay pa ng baboy para sa handaan. Tapos malaki pang bigay na pera. Mahina ng 50,000. Napalunok naman si Pedro. Naiintindihan naman ng inaanak ko yun na hanggang dito lang ang maibibigay namin. Alam niya naman na hirap kami sa buhay. Nagpapasalamat na siya na nagbigay pa kami ni Ipang. Lahat naman sila mahihirap lang noon. Pero hindi katulad ng mga ito, hanggang doon pa rin si Pedro. Hindi siya nakasabay sa pag-asenso. Mahirap lang din naman ang inaanak niya noon, pero dahil nakapagtapos na sa pag-aaral, may napatunayan na sa buhay kahit papaano. Kaya pakiramdam ni Pedro, aasenso lang ang buhay nila ni Ipang kapag napagtapos na nila ang kanilang mga anak. Pero tama bang ang mga ito lang ang asahan nila para makaangat sa buhay? Ano na namang sinasabi ng mayabang mong kuya? Naiinis na tanong ni Ipang nang makauwi sila. Marahan siyang umiling. Huwag mo nang alalahanin pa. Di naman malaking bagay yon. Anong hindi malaking bagay? Bulalas pa ni Ipang. Minamaliit ka na naman ng magaling mong kapatid, no? Porke kaya nilang magyabang sa mga ganong okasyon, may karapatan na silang insultuhin ang binigay nating 10,000 sa bagong kasal. Hindi nila alam kung paano natin pinag-ipunan yon para lang may maiabot sa bagong kasal. Napabuntong hininga si Pedro at hinila si Ipang para yakapin. Gusto niyang kumalmang kanyang asawa. Mabait naman ito, pero kapag may naririnig na mga masasakit na salita laban sa kanya, para bang palagi na lang handang makipag-away. Napabuntong hininga si Ipang. Kung hindi nga lang malapit sa atin yung inaanak natin, hindi na tayo dadalo. Okay naman kay Erin kahit wala tayong ibigay. Pero dahil may kayabangan yung hilaw mong kuya, pinilit pa rin natin. Hinawakan ni Pedro ang kamay ng kanyang asawa. Hayaan mo na lang Kahit paano, may utang na loob ba naman tayo sa kanila? Hindi ba nga silang nalapitan natin nung nanganganib ang buhay ni Eric? Malaki ang utang na loob natin sa kanila. Mas lalong kumunot ang noo ng kanyang asawa. Kung sa utang na loob lang naman, matagal na tayong bayad sa mag-asawang yan. Palagi tayong naninilbihan kapag may mga okasyon sa kanila nang walang hinihinging bayad. Saka ang utang natin ng maospital si Eric, paunti-unti pero nagbayad tayo at natapos natin. Malinis at wala tayong naiwang utang sa kanila. Kaya kung may utang na loob man tayo, nabayaran na natin yon. Ang utang na loob sa ibang tao, hindi dapat panghabang buhay. Dapat nababayaran pa rin. Kung maging mabuti tayo sa kanila, choice dapat natin yon kasi mabuti sila sa atin. Kaso hindi naman sila ganun sa atin. Bakit? Nang tinulungan ka ba nila? Binigay ba nila agad? Hindi ba't pinagbukha ka munang ewan at pinaluhod pa sa harap nila? Naninikip ang dibdib ni Pedro nang maalala niya ang ginawa niyang pagluhod. Desperado lang naman siya noon. Wala siyang ibang maisip kundi buhay ni Eric na nakataya. Kaya kahit ano, gagawin niya para lang mailigtas ang buhay ng kanyang anak. Hinila ni Pedro paupo si Ipang, pilit na pinapaintindi rito na huwag nang isipin pa iyon. Hayaan mo na lang huwag ka mag-alala. Basta tayo, kahit ganito lang, masaya pa rin. Walang kahit na anong problema sa pamilya natin. Sila,
Mga pasaway ang mga anak nila. Tapos tong si Ramon, laging nahuhuli ni Lena na may babae. Hindi makontento. Kaya tayo, kahit ganito lang, hindi natin problema ang mga problema nila. Mas maswerte pa rin tayo. Magyabang man sila ng magyabang, wala na dapat tayong pakialam. Huminga ng malalim ang kanyang asawa at hindi na nagsalita. Napangiti na lang si Pedro at niyakap si Ipang. Ayaw niyang palaging naiinis ang asawa niya. Wala naman itong dapat ikainis. Kung may mga naririnig man sila sa ibang tao, gusto niyang kalimutan na lang nito at huwag nang dibdibin pa. Subalit kahit anong paalala niya sa asawa, mukhang siya naman ang hindi makakapagtimpi. Marunong ka pala gumawa ng mga damit? Tanong ng kapatid niyang si Ramon. Ganito, gusto mo bang kumita? May kliyente akong kilala. Siya nang bahalang mamuhunan sa mga tela. Basta, ikaw ang mananahi. Mga damit pang bata lang naman at marami yon. Ano, payag ka? Malaki ang kitaan doon. Mabilis naman siyang naengganyo. Sige, tamang-tama at patapos na ang trabaho ko sa construction. Pwede kong gawin. Parang ako sa labor at sa disenyo ng damit. Magkano ba raw ang porsyento ko? Sinabi naman agad sa kanya ni Ramon ang tungkol sa balak na ipatahi sa kanya. Nang malaman niyang malaki, nanabik na agad siyang gawin. Kaya nang mapunta sa kanya ang mga tela, wala siyang ibang ginawa kundi magtahi ng magtahi. Walang ibang kumilos at tanging siya lang. Nagmamadali pa dahil may gustong deadline ang nagpapagawa. Kapag pagod na, ang asawa niya naman ang tumutulong o hindi kaya ay si Elaine. Tinuruan niya naman ang mga ito na gumamit ng makina kaya nakakatulong niya kahit papaano. Siguro kung marami lang tayong sewing machine, kahit tayo lang pamilyang magtahi, pwede na tayong magkaroon ng patahian. Natatawang sabi ni Ipang habang gumugupit ng mga tela. Napangiti naman agad si Pedro. Ano nga kaya kung may sarili tayong patahian, no? Tapos lahat tayo mananahi. Pero ayoko nun. Baka hindi na pumasok ang mga anak natin kapag puro tahi na lang. Tumawa naman si Elaine. Mag-aaral pa naman po kami ni Eric. Kapag kaya ko na po, magpapatayo po ako ng sarili niyong patahian, tay. Hihintayin ko yan. Nakangiting sabi ni Pedro. Maya-maya'y nakita niya si Eric na kumuha ng walis tambo at dustpan. Mukhang walang maitulong kaya nagwalis na lang ng mga tira-tirang tela sa sahig. Alam na nito ang gagawin kaya naman hindi na nila sinabihan pa. Nang matapos ang mga dapat nilang gawin, kinuha na ng mga ito ang mga damit na ginawa nila. Wala silang ibang ginawa kundi maghintay na lang ng bayad. Pinaplano na ni Pedro ang mga gagawin nila sa perang iyon. Gayunpaman, lahat ng plano ni Pedro masisira lang pala ng isang panloloko. Wala pa ba, Kuya Ramon? Tanong ni Pedro sa kanyang kapatid. 2 buwan na pero wala pa ring bayad. Parang ang tagal na. Humithit muna ng yosi si Ramon bago lumingon sa kanya. Wala pa. Hindi ko alam. Ina-update ko rin naman pero wala pa raw. Saka busy din kasi siya. Hayaan mo, itatanong ko ulit. Tipid nang ngumiti si Pedro. Sige kuya, salamat. Punong-puno pa rin ng pag-asa si Pedro. Wala siyang naiisip na kahit na anong mali. Matyaga pa rin siya naghintay. Hanggang isang araw, nakita niya mismo ang kliyenteng nagpagawa sa kanya ng mga damit habang nagbebisikleta pa uwi. Matagal na siyang naghihintay ng bayad, kaya naman huminto siya ng mabilis at lumapit sa kliyente. Magandang hapon po. Bati ni Pedro sa kliyenteng ipinakilala sa kanya ni Ramon. Napangiti naman ito nang makita siya. Oh, ikaw pala Pedro. Ang ganda ng mga ginawa mong damit para dun sa shop namin ah. Gumuhit agad ang ngiti sa mga labi ni Pedro. Maraming salamat po at nagustuhan ninyo. Gusto ko lang po sanang itanong tungkol po sa bayad. Ilang buwan na rin po kasi ang lumipas at hindi pa po kayo nakakapagbayad sa akin. Kumunot naman ang noo ng kanyang kliyente. Aha? Paano hindi pa nakakapagbayad? Nakapagbayad na ako ah. Buong buo at cash ko pang binayaran sa'yo. Umawang naman ang bibig ni Pedro. Pero wala pa po ako natatanggap kahit piso mula sa mga ginawa ko pong damit para sa inyo. Napailing naman ang kanyang kliyente. Nakapagbayad na ako. Itanong mo pa kay Ramon. Binigay ko sa kanya yung bayad para sa serbisyo mo. Buong buo kong binigay at hindi na lumipas ng mga buwan yon. 3 araw pa lang pagkatapos i-deliver ng mga damit sa shop, nagbayad na agad ako. Dinagdagan ko pa nga dahil natuwa ako sa mga gawa mo. Tip ko na rin sa inyo kasi kayong pamilya mismo ang gumawa ng mga damit. Parang may sumabog na kung ano sa mukha ni Pedro dahil sa sinabi ng kliyente.
Hindi siya makapaniwala na kaya siyang lokohin ng ganoon. Nagmamadali siyang sumakay sa bisikleta at sumugod agad sa bahay ng kanyang stepbrother. "Kuya Ramon! Kuya!" Malakas niyang sigaw at halos lumabas na ang ugat sa noo. "Kuya Ramon! Lumabas ka dyan! Harapin mo ako!" Naiinis na lumabas ng bahay si Ramon. "Ano ba yan, Pedro? Bakit ka nagsisisigaw dyan? Hindi ka ba nahihiya? Pinagtitinginan ka ng mga kapitbahay natin." Dinuro niya si Ramon, galit na galit sa nalaman mula sa kliyente. Ikaw ang dapat na mahiya. Ano bang pinuputok ng butsi mo?" Galit ng sigaw ni Ramon. "Bakit bigla-bigla ka nalang sumusugod dito? Nagtatanong ka pa talaga ng ganyan? Bakit hindi mo itanong sa sarili mo kung bakit galit na galit ako? Itanong mo sa sarili mo kung anong maling ginawa mo sa akin." Hindi na talaga maawat ang galit ni Pedro. Wala siyang kahit na anong inisip laban kay Ramon. Kahit na ilang beses silang nakatanggap ng pangiinsulto mula rito at sa asawa nito, walang narinig ang mga ito mula sa kanya. Kaya hindi niya matanggap na magagawa yun sa kanya ng kapatid niya. Alam ni Pedro na hindi naman sila totoong magkapatid. Gayunpaman, sabay silang lumaki at sa puso't isip niya, kapatid niya si Ramon na kanyang maaasahan. Ilang ulit ako nagtanong sa'yo tungkol sa bayad ng kliyente, pero sinabi mo na hindi pa nakakapagbayad. Palagi mong sinasabi na i-update mo ako pero wala namang nangyayari. Yun naman pala, nakapagbayad na siya 3 araw matapos maibigay sa kanya lahat ng mga ginawa naming damit. Kung hindi ko pa nakausap ang kliyente, hindi ko pa malalaman ang katarantaduhan na ginawa mo. Sunod-sunod na bulalas ni Pedro. Hindi naman nakapagsalita si Ramon. Hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Mukhang naghahanap ng mga tamang salita na pwedeng sabihin ang kanyang kapatid. Pero kahit ano pang sabihin ito, hinding-hindi na magpapadala si Pedro. Natuto na siya at hindi siya utu-uto para magpadala muli kay Ramon. Wala na siyang pakialam kahit tinuturing niya itong kapatid. Total ay hindi naman ganoon ang turing sa kanya ni Ramon. Hindi na siya nakapagpigil at tinulak pa si Ramon. "Nasaan ang pera? Ibalik mo sa amin ang pera. Kailangan yun ng pamilya ko. Pinaghirapan namin yun." Bakit? May bahagi rin naman ako dun ah." Tinulak din siya ng kanyang kapatid. "Kung makapagsalita ka dyan, kala mo kung sino ka. Ako lang din naman ang dahilan kung bakit ka may kliyente ah." "Pero kahit na, ikaw lang ang nagbigay pero kami ang nagpakahirap. Kami ang gumawa ng mga damit na yon at nagpuyat para lang makaabot sa deadline. Tapos kukunin mo lang ang kinita namin. Nasaan ang pera? Ibalik mo sa amin ang pera." Gigil na sabi pa ni Pedro. Maya-maya'y lumabas ang asawa ni Ramon na si Lena. "Hoy! Pedro! Ano pinagsasasabi mo dyan? Mukha bang pag-iinteresan ng asawa ko yung pera niyong kakarampot?" "Kakarampot?" Mapaklang tumawa si Pedro. "Kakarampot naman pala. Bakit hindi niyo ibalik? Bakit hindi niyo binigay sa amin? Kami ng pamilya ko nagpakahirap para ron. Kahit itanggi pa ng itanggi ni Kuya Ramon, wala namang ibang kukuha kundi siya lang." Tumingin si Lena sa asawa nito. "Nasaan nga ba kasi yung pera, Ramon? Nang tumigil na tong si Pedro kakatalak dito. Nakakahiya." Hindi agad nakasagot si Ramon. Hindi yata alam kung anong magandang isagot sa kanila. "Wala nga, hindi ko alam. Tagal-tagal na nun." Masama niyang tiningnan si Ramon. "Wala kang bayag. Ikaw ang kumuha nun. Sigurado ako. Sa inyong dalawa ng asawa mo, si Ate Lena lang naman ang may pera pero ikaw, wala. Binigay mo siguro sa kabit mong pera mo." Nanlaki ang mga mata ni Ramon at bakas agad ang galit. "Anong sinabi mo? Mag-ingat ka sa mga pananalita mo. Hindi mo alam ang binibintang mo." "Anong hindi alam?" Mariing tanong ni Pedro. "Palagi kitang nakikitang kasama yung kabit mo, pinapasakay mo sa NMAX mong asawa mo lang naman ang nagbayad. Baka kaya siguro kayo labas ng labas nung nakaraan. Yun naman pala, pera namin dapat ang ginagamit nyo." Galit na humarap si Lena sa asawa nito. "Anong sinasabi ni Pedro? Nakikipagkita ka pa rin sa kabit mo hanggang ngayon?" Todo tanggi pa si Ramon. Mas lalo lang namumuo ang galit ni Pedro para sa tinuturing niyang kapatid. Pinaghirapan nila yun buong pamilya, pero ginamit lang ni Ramon para sa kabit nito. Gagawa ng kasalanan pero idadamay pa ang dapat na para sa kanila. "Sabi na nga na wala akong kabit." Galit na bumaling sa kanya si Ramon. "Kasalanan mo to eh. Kahit ano pang sabihin mo, hindi ako ang kumuha ng pera mo. Hindi ko naman pag-iinteresan yun. Hindi ako naniniwala sa'yo." Mariing sigaw ni Pedro. "Porke ganito lang ako, hindi nakapagtapos ng pag-aaral at palaging pumapayag sa mga pang-iinsulto ninyo. Sa tingin nyo,
Pwede niyo na sa akin tong gawin habang buhay. Wala akong pinag-aralan. Wala pa akong nararating sa buhay, pero para sabihin ko sa inyong lahat, kayang-kaya kong magpakatao. Nagpatuloy pa muli si Pedro at dinuro ang kanyang Kuya Ramon. Manloloko ka! Manloloko ka na nga dyan sa asawa mo. Sinungaling ka pa. Malakas na siyang sinapak ni Ramon. Gumanti naman agad si Pedro. Nagsigawan ang mga tao sa kanila. Hindi yata makapaniwala na kaya nilang mag-away ng ganoon ni Ramon. Ayaw nilang tumigil kaya mas dumami ang umaawat sa kanila. Namalaya niya na lang na hawak na siya ng kanyang asawa. Pedro, tama na. Hayaan mo na. Umuwi na tayo. Tara na. Pinilit niyang kumalma. Maya-maya ngay nakauwi na rin naman sila. Ginamot ni Ipang ang kanyang mga sugat at pasang natamo. Akala ko ikaw ang pinakakalmado kaysa sa ating dalawa. Napapailing ang kanyang asawa habang ginagamot ang mga sugat niya. Yun ang unang beses na nakita kitang galit na galit. Kapag naiinis ako, palagi mong sinasabi na dapat kalmado lang ako. Yun naman pala, ikaw tong basta-basta na lang nakikipagbasag ulo dyan sa kapatid mo. Tama nga sila, mahirap magalit ang mabait. Huminga ng malalim si Pedro, pilit na pinapakalma ang kanyang dibdib na nangangalit pa rin. Sino ba naman kasing hindi magagalit sa ginawa ng lalaking yun? Tayo ang naghirap para sa pera na yun. Alam mo naman yun, di ba? Kahit mga anak natin, katulong pa natin para matapos ang mga damit na yon. Pero anong ginawa ng Ramon na yon? Kinuha niya lang, ginamit niya sa kabit niya. Kung magawa sa atin to, parang hindi ako tinuring na kapatid. Kung magawa sa atin to, parang hindi ako tinuring na kapatid. Parang wala akong nagawang maganda para sa kanila. Kapag may kailangan nga sila, madali nila tayong nalalapitan. Nagpatuloy naman si Pedro at namumuo na ang mga luha sa mga mata. Hindi ko lang maintindihan kung bakit kayang gawin to ni Kuya Ramon sa akin. Pakiramdam ko, hindi naman talaga ako nila tinuring na kapatid. Iniisip ko, tinatrato nila ako ng ganito kasi wala naman akong pinag-aralan. Hindi lang dahil sa perang kinuha niya, kundi dahil sa tinuring nila sa akin, sa atin. Pinunasan ni Ipang ang kanyang mga luha. Sige lang, ilabas mo lang ang lahat ng hinanakit mo. Suminghap si Pedro. Hindi na talaga kinakaya ang emosyon na gustong kumawala. Simula mga bata pa, ganyan na sila sa akin. Ang baba ng tingin nila sa akin. Simula ng mag-asawang nanay ko, hindi na ako inintindi pa. Hindi na rin ako sinikap na pag-aralin. Pero sa kabila ng pagtrato nila sa akin, minahal ko pa rin sila. Kahit kailan, hindi ko sila tinalikuran. Kahit nang pumanaw na si nanay, nanatili pa rin ako sa kanila kahit hindi ko sila kaano-ano. Noong mga panahong mahihirap pa lang ang mga buhay namin na halos wala na silang makain, ako naman ang nagtatrabaho para sa kanila para may malamon kami. Pero ngayong nakaangat na sila, hindi man lang nila naalala lahat ng ginawa ko nung mga bata pa lang kami. Iniwan pa nila ako na parang wala akong nagawa. Hinawakan ni Ipang ang mga kamay niya. Tila binibigyan siya ng kapayapaan kahit sa simpleng paraan na yon. Muli nitong pinunasan ang kanyang mga luha. Alam mo, nung birthday party ni Carlos, nakita ko ang mga anak natin nun. Nasa labas ng bakod at nakadungaw lang sa mga batang nagkakasiyahan. Akala ko kasama sila kasi mga pinsa naman at doon ko sila pinaupo. Yun naman pala, pinaalis sila ni Lena. Kaya nung birthday ni Elaine, grabe ang iyak ko. Tumatawa ka pa noon pero para sa akin malaking bagay yon. Hindi natin mabigyan ng ganun ang anak natin. Kasi hirap na hirap pa tayo ng mga panahon na yon. Kaya kahit cake lang na simple, maibigay ko. Pero naaksidente pa nga ako. Namungay ang mga mata ni Ipang. May tumulo na ring mga luha mula sa mga mata nito. Bakit hindi mo sinasabi na ganyan naman palang nararamdaman mo sa mga tinuring mong mga kamag-anak? May hinanakit ka na kasi sa kanila. Kapag dinagdagan ko pa ng hinanakit ko, baka mas lalo ka lang mainis. Ayokong nakikipag-away ka. Mas manipis pa naman ang pasensya mo kaysa sa akin. Sabi na lang ni Pedro sa kanyang asawa. Natawa naman si Ipang, niyakap siya nito at hinaplos ang kanyang buhok. Hay nako, ang asawa ko na to, sobrang bait. Hindi mo deserve lahat ng ginagawa nila sa'yo. Mabuti pa, putulin na natin ang connection natin sa kanila. Oo, tinulungan nila tayo ng isang beses, pero grabe ng ginagawa nila. Tama na yon, hindi mo na sila kailangan. May pamilya ka na at kami yon. Pagkatapos nun, hindi na sila muli pang nakipag-ugnayan kay Ramon at sa iba pa nilang mga kamag-anak na nangmamaliit sa kanila. Tama na ang ginawa sa kanilang panlalamang.
hindi na rin nila hinabol ang kita sa mga ginawa nilang damit. Gayunpaman, may gusto na talagang patunayan si Pedro sa kanyang sarili at mga taong nagmamaliit sa kanya. Bukod doon, hindi na siya nakokontento sa kaya niya lang ibigay para sa kanyang pamilya. Hindi niya hihintayin ang mga anak niyang umasenso para umasenso rin sila ni Ipang. Kailangan ni Pedro gumawa ng paraan para siya mismo ang magpaganda ng mga buhay nila. Gusto kong magsimula ng negosyo, Ipang. Puno ng determinasyon na sabi ni Pedro sa kanyang asawa. Yung puhunan, unti-unti kong pag-iipunan. Gusto ko sanang gumawa ng mga gown, saka mga national costume na pwede nating parentahan. Sana, kung okay lang sa'yo. Kaya ba? Tumango naman agad si Ipang. Siyempre, kayang-kaya. May trabaho naman ako. Ako nang bahala sa pagkain at mga bayarin natin dito sa bahay. Saka hindi na rin ako nagpapabaon sa mga bata. Si Elaine ang gumagawa ng paraan para magkabaon sila ni Eric. Kumunot ang noo ni Pedro. Pero bakit? Saan sila nakakakuha? Ngumiti naman si Ipang. Madiskarte yung dalaga natin. Hindi mo siguro alam, nagpapa-academic commission yan saka nagpapa-order ng almusal sa mga kaklase niya. 3:00 pa lang ng madaling araw, gising na para magluto ng mga ibibentang almusal. Kaya kung ano man yung binabalak mong negosyo, wala ka dapat ipag-alala. Simulan mo na dahil asahan mong nakasuporta lang kami. Parang hinaplos ang puso ni Pedro. Laking pasasalamat niya na sobrang maunawain ang kanyang pamilya. Hindi lang siya basta sinusuportahan kundi tinutulungan ng mga itong makaangat. Bagay na hindi nagawa sa kanya noon ng mga itinuturing na kapatid. Kaya naman, nagsimula na siya sa gusto niyang negosyo. Sa pagtatrabaho niya sa construction site, ang lahat ng kinikita niya ay napupunta lang sa pagbili ng mga tela. Buong bahay nila, halos may ipon na ng mga telang gagamitin niya. Kapag may oras, doon siya paunti-unting nagtatahi ng mga gown na siya mismo ang nagdisenyo. Wala pa silang maayos na pwesto, pero masipag mag-post ang anak nilang si Elaine sa social media, kaya kahit papaano ay may mga nagrerenta sa kanila ng mga ginagawa niyang damit. Tumatanggap na rin siya ng mga pa-customized na mga gown, at lahat ng kinikita ron, iniipon pa rin ni Pedro para magkaroon sila ng sariling pwesto. Sa awa naman ng Diyos, pagkalipas ng 2 taon, nagkaroon sila ng pwesto sa palengke. Kahit papaano, nakakapag-abot na siya ng panggastos sa kanyang pamilya. Sa 2 taon kasi na puro negosyo ang kanyang inatupag, si Ipang ang nagpakain at nagbayad ng mga bayarin sa bahay. Hanggang sa isang swerte ang dadating sa kanila. Hi! Nakita ko tong mga gown mo rito. Ikaw bang may mga gawa nito? Tanong ng isang babae sa kanya. Tumango naman agad si Pedro at agad na nagpunas ng bibig. Abala kasi siya sa pagkaing dinala ng asawa niya. Hindi niya inasahang may papasok na customer sa shop ng araw na iyon. Opo, mga disenyo ko po ang mga yan. Sabi pa ni Pedro. Pasensya na po, kumakain lang. Sorry. Sambit ng sosyal na babae. Naghahanap kasi ako ng wedding gown and gusto ko sana nang magda-design para sa akin. Inihain na sa akin ng mga sikat na designer pero wala akong magustuhan. Hanggang sa yung pamangkin ko, nakita ko ang gown niya. Tinanong ko kung saan siya nagpagawa and then sabi niya, dito raw. Hindi lang ako makapaniwala na nasa looban ng palengke itong shop mo, knowing na magaganda tong mga designs mo. Napakamot naman siya sa kanyang ulo. Salamat po sa mga papuri, ma'am. Dito po kasi ang pinakamurang naupahan naming pwesto. Nakikita lang po ng mga customer kasi masipag pong mag-promote ang anak ko sa page namin. Saka mga mura lang po itong mga ginagawa kong gown. Napangiti naman ang sosyal na babae. Pwede kayang ikaw na ang mag-design at gumawa ng gown ko? Ikakasal na kasi ako. Kilala mo ba si Senator Fuentes? Sa kanya ako ikakasal kaya gusto ko rin sana ng magandang gown para sa wedding ko. Nalaki naman ang mga mata ni Pedro nang malaman na bigatin ang kliyente niya. Naku ma'am, sigurado po ba kayo? May mga sikat pong designer at mas maganda po ang mga materyales na ginagamit sa gown. Ito po kasing mga gawa ko, mga mumurahin lang po ang mga yan. Baka hindi niyo po magustuhan. Pero hindi mukhang mumurahin ang mga gawa mo. Lahat maganda. Naiisipin kong hindi bagay ang mga gawa mo dito sa palengke lang. Dapat nirarampa ang mga ganitong klase ng damit. Okay, sige ganito na lang. Bibigyan kita ng 70% ng bayad ko para sa gagawin mong gown para makuha mo ang puhunan mo at maganda ang materyales na mabili mo. Nang sinabi ng kliyente ang presyong ibibigay sa kanya, halos malula na si Pedro.
Hindi siya makapaniwala kung totoo ba yon o nananaginip lang siya. Pero mukhang totoo dahil nang makuha niya na ang pera, labis ang kagalakan na kanyang nararamdaman. Kaya naman kumuha siya ng 2 tauhang tutulong sa magarabong gown na gusto ng kliyente. Katulong niya rin ang pamilya niya sa paggawa ng wedding gown na iyon. At simula ng araw na yon, dumagsa na ang mga mayayaman niyang customer. Personalidad ang napangasawa ng senador, kaya naman pati gown na ginawa niya, naging curious ang mga tao. Dahil doon maraming nagtiwala at nagpagawa sa kanya. Kahit wala siyang alam, kahit simpleng drawing lang at pananahi ang kanyang alam, naging kilala siya sa larangang iyon. Mga taon pagkatapos makapundar ng malaking bahay malayo sa mga kamag-anak, nag-aral naman si Pedro. Kailangan niyang matuto dahil may mga sinasabi pa ang mga tao tungkol sa kakayahan niya. Bukod doon, gusto niya rin yon para sa kanyang sarili. Hanggang isang araw na malaya niya na lang na isa na siyang sikat na fashion designer sa Pilipinas. Ang mga disenyo niya kilala na ng mga beauty queens, artista at iba pang mga personalidad. Parang kung dati gumagawa lang siya ng mga damit para sa kanyang mag-iina, ngayon ay naging paraan para magkaroon sila ng magandang buhay. Anak, sabi ko, huwag mo na akong ibili ng sasakyan. Napabuntong hininga na lang si Pedro. Natawa naman si Elaine at binigay sa kanya ang susi. Tatay, alam kong mayaman ka na pero nangako pa rin ako. Sabi ko nga po, ibibili kita ng 3 sasakyan saka 2 NMAX galing sa pinaghirapan kong pera. Kaya iyan na po. Napangiti na lang din si Pedro. Parang dati lang nakasakay silang mag-ama sa kinakalawang at lumang bisikleta. Pero nang sandaling yon, ibang-iba na talaga ang kanilang mga buhay. Mahal? Tawag ng kanyang asawa at tumutunog ang mga takong sa sahig. Pusturang-pustura na parang dati hindi nagsusuot ng mga may butas na damit. Nag-chat si Lena, humihingi ng tulong sa pagpapaaral kay Carlos sa kolehiyo. Tutulungan ba natin? Huwag na lang kaya. Napabuntong hininga na lang si Pedro. Tulungan na lang natin. Para sa akin, pamangkin ko pa rin naman si Carlos. Kawawa na rin at iniwan ng walang hiya kong kapatid. Sumama sa kabit niya pero naghirap din naman. Tulungan na natin. Wala namang kasalanan ng pamangkin ko. Tsaka para mapagtanto ni Kuya Ramon ang mga pinagagagawa niya sa buhay niya at sa pamilya niya. Huwag natin silang pahirapan kapag humihingi sila ng tulong para mas mapagtanto nila kung ano ang ginawa nila sa atin noon. Matagal nang nagpatawad si Pedro. Hindi naman talaga siya mapagtanim ng sama ng loob. Basta humingi ng tawad sa kanya, sapat na kay Pedro yon. Ayos na rin naman ang buhay nila, kaya wala na siyang dapat na dalhin na kahit anong hinanakit. Nagpapasalamat na lang siya sa Diyos na hindi sila hinayaang manatiling mababa magpakailanman. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi sa lahat ng pagkakataon ay palagi tayong nasa itaas. Kapag nakikita ng Diyos na tayo ay mapagmataas, kahit anong gawin natin ay pilit niya tayong ibababa. Kaya sana kung anong natatamasa natin sa ating mga buhay, huwag sana nating bahiran ng kahambugan at matutong magpakumbaba. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.